Magandang umaga po sa inyo lahat, mga minamahal na mga kaibigan, mga minamahal na mga kapatid, saan man po kayo naroroon. Ang taos-puso pong pagbati ay nais ko pong ipaabot sa inyo lahat. Ako po yung umaasa na nasa mabuti kayong kalagayan sa araw na ito. Pagkagising nyo sa umaga, nadarama ninyo ang dakilang pag-ibig ng Diyos na pumapatnubay sa ating lahat na anupat ngayong umaga. Mayroon tayong sapat na kalakasan upang atin pong gawin ang ating mga tungkulin habang tayo po ay naririto sa sanlibutan ito na nabubuhay at patuloy tayong dapat na makakaroon ng pagkakataong makikipag-ugnay sa Diyos. Ngayong umaga po, bago tayo manalangin, nais ko pong basahin ang tala dito sa banal na kasulatan sa aklat po ng Exodus 34, talatang 6. Ito po yung ating susing talata ngayong umaga sa ating paksang tatalakayin sa loob ng isang linggo na may kinalaman po sa ripples of God's glory. Ang unang bibigyan natin ng pansin ngayong umaga ay may kinalaman po sa isa sa mga attributes ng ating Panginoon na ang Diyos po natin ay isang merciful God. Ito po ang sinasabi sa tala, "And the Lord passed before him and proclaimed, The Lord God merciful and gracious, long-suffering and abounding in goodness and truth." At ang Panginoon nagdaan sa harap niya na itinanyag ang Panginoong Diyos na puspos ng kahabagan at mapagkaloob, banayad sa pagkagalit at sagana, sa kaawaan at katotohanan. Exodus 34 verse 6. Tayo po'y manalangin. Diyos naming mahabagin, pinupuri po namin kayo. At sa oras na ito, mag-aaral po kami ng inyong banal na salita. Hinihiling po namin ang inyong pamamatnubay ang mararanasan namin. Pang ang aming gagawing pag-aaral ay maunawaan namin at magamit namin sa aming pang-araw-araw na buhay at makita sa amin ang buhay ng Panginoon sa pamamagitan ng aming pag-uugali sa araw-araw. Salamat po sa pakikisama ng banal na Espiritu. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayong umaga po ay hindi natin i-discuss lahat, no? Sa isang shot lamang yung may kinalaman po sa ating paksa ngayon sa loob ng isang linggo na ito po ay about the ripples of God's glory at ang kagandahan nito na dapat na magkaroon tayo ng ganitong karanasan. Kundi bagkos, ito po ay ating isa-isahin. At ngayong umaga, ang una po nating tatalakayin ay tungkol po sa salitang ripple. Napaka-importante na maunawaan po natin yung salitang ripples of God's glory. Ano po ba yung ripple o yung maliit o mumunting alon? Ito pong mumunting alon na ito o yung tawag nito ay ripples is a small wave or series of waves on the surface of water, especially as caused by an object dropping into it or a slight breeze. So, kapag mayroon tayong object na hawak natin at ito po ay ating itinapon doon sa tubig, magpo-produce po ito ng ripple o maliliit na alon. At maging nga yung simoy ng hangin o yung breeze o medyo umihip ang hangin at ang tubig po ay gumagalaw, ito po ay nagpo-produce din ng ripples. Napakagandang tingnan po na habang yung object na itinapon ito, yung bertod nito ay hindi pa po natatapos, yung alon po na maliliit ay ating makikita at ito po ay napakagandang pagmasdan. Kaya ngayong umaga po, ito po ay ating tatalakayin. Yung ripples of God's glory. Ano po ba yung ripples na ito ng kaluwalhatian ng Diyos? Ito po ay mga bagay na ito ay kaugalian ng ating Panginoon.
yung attributes ng Panginoon na dapat makita sa bawat isa sa atin bilang kanyang mga anak. Ito po binabanggit sa tala sa aklat ng Exodus 34 verse 6. Mayroon pong merciful, gracious, long-suffering, abounding in love, and faithfulness. Ito po yung binabanggit rito na bahagi ng ripples of God's glory. At ito po ay napakahalaga na bigyan natin ng pansin. At upang kumagkagayon maging gabay natin sa ating buhay at sa ating pananampalataya at kaugnayan sa Diyos at maging sa ating kapwa-tao. Ngayong umaga, ang ating unang tatalakayin ay may kinalaman po sa paksa tungkol sa Diyos bilang isang merciful God, maawain o mahabaging Diyos. Ayon po sa Lucas 7:11-16, ito po ay isang ilustrasyon na may kinalaman po sa isang babae. Nais ko pong basahin sa inyo ngayong umaga para ito po ay higit nating maunawaan ang tungkol sa kasaysayang ito para magbigay sa atin ng inspirasyon na ang Diyos ay Diyos na mahabagin. Verse 11 po ng aklat ng Lucas 7. Now it happened the day after that, he went into a city called Nain, and many of his disciples went with him, and a large crowd. And when he came near the gate of the city, behold, a dead man was being carried out, his only son. And she was a widow, and a large crowd from the city was with her. When the Lord saw her, he had compassion on her and said to her, "Do not weep." Then he came and touched the open coffin, and those who carried him stood still. And he said, "Young man, I say to you, arise." So he who was dead sat up and began to speak. And he presented him to his mother. Then fear came upon all, and they glorified God, saying, "A great prophet has risen up among us, and God has visited His people." Ito po yung kasaysayan dito sa lugar ng Nain. Nung ang ating Panginoon kasama ng kanyang mga alagad ay tumungo sa lugar na iyon. Sa pagpasok pa lamang nila doon sa gate ng lugar na ito, mayroon po silang nakasalubong ng mga tao na may dala-dala pong kabaong. At ito po ay dadalhin nila siyempre doon sa libingan at napakaraming mga taong tumatangis. Ang ating Panginoon po ay nagdalang habag dahil napag-alaman niya na ang babae o ang ina ng kabataang ito ay isang bao na. Ang ibig sabihin, yung anak na namatay ay tanging kayamanan niya. So talagang malaki po talaga ang paghihinayang niya. Ito'y malaking kawalan sa kanya. Dahil doon, ang ating Panginoon, ayon sa kasaysayan, ang ating Panginoon po ay nagdalang habag sa kanya. Naawa ang Panginoon sa kanya. Kaya nasabi ng Panginoon, huwag ka nang umiyak. At lumapit po siya doon sa kabaong na dala-dala ng mga tao na kinakarga. At hinipo po niya ito at kanyang sinabi, "Kabataang lalaki o young man, aking sinasabi sa iyo, ikaw ay bumangon." Kaya yung kabataang ito, ayon sa kasaysayan, siya po ay umupo, naupo doon mula sa kabaong na ito, bumangon siya at naupo siya at nagsimula po siyang nagsalita. Kaya ang ating Panginoon po ay kanya pong inintriga na yung kabataang ito sa kanyang ina. So mapapansin po natin mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid, at gayon na lamang ang katuwaan ng mga tao roon. Ang sabi nila, mayroong bumangong propeta naririto na sa atin, at gayon na lamang po ang kanilang takot o yung kanilang katuwaan dahil ang ating Panginoon ay nakasama nila at kanilang nasaksihan yung kabutihan ng Diyos, ang kanyang kahabagan. Ang Diyos na maawain ay dumating upang bigyan sila ng pag-asa, lalo tigit sa babaeng ito na nawalan ng kaisa-isang anak.
Jesus had a compassion to the woman, at ito po ay kanyang ginawa, na kung saan dito ipinapakita sa atin na ang Diyos kapag naroroon sa atin, yung isang pagkakataon na isang kalungkutan ay magiging masayang okasyon. Ito po ang naging karanasan ng mga tao roon. Instead na sila po'y malungkot, nagkaroon po ng katuwaan. God being merciful was not only illustrated in the New Testament, but even in the Old Testament. Halimbawa po sa kasaysayan ni Adam and Eve, nung sila po ay kumain ng bunga ng punong kahoy doon sa Garden of Eden, doon sa gitna, na kung saan ipinagbabawal po ito ng Panginoon na kainin na ninuman. Binigyan sila ng kapahintulutan na kanin ang lahat ng mga punong kahoy, yung bunga ng punong kahoy doon sa halamanan, except yung punong kahoy na mayroong bunga naroon sa gitna ng halamanan, ayun lamang hindi makain. Pero anong ginawa po ng tao, ni Adam at Eve? Sila po ay hindi sumunod doon sa tagubili ng Panginoon, kundi bagkus ginawa nila ang kanilang kagustuhan. Kinain nila po yung bunga ng punong kahoy na yon, lalo tigit si Eve. Hindi niya pinakinggan ang tinig ng Diyos. Naroroon pa rin yung nung sinabi ng Diyos na huwag kanin. Yung tao ay naging adventurero, no? Adventurer. Yung adventure naroroon maari. And curiosity in the part of Eve, lumapit po siya doon sa Garden of Eden na siyang naging dahilan ng kanyang paggawa ng kasalanan. So, just the same, kahit na ang tao ay nagkasala, nung ito ay hinanap pa rin siya ng Panginoon. Nung sila nagtago, nung makita nila ang kanilang kahubaran na sila nagkasala sa Panginoon, ang atin pong Panginoon ay hinanap pa rin sila. Right away, hindi po sila, hindi sila namatay, kundi bagkus sila po'y nanatili silang nabubuhay sa lugar na yon. Bagamat yung kabayaran ng kasalanan ay naroroon na sa kanila at sa kapanahunan na darating, maaring ang kamatayan ay dumating sa kanila. Ngunit binigyan po sila ng Panginoon ng pagkakataon na ang kanilang kasalanan ay kanilang makilala. Dito po na ipapakita na ang Diyos natin ay Diyos na mahabagin, Diyos na mahawain. He is giving second chance for us. Kung tayo nagkakamali, nagkakasala tayo, naroroon pa rin ang kanyang pagpapatawad at pangunawa. Si Abraham po, when he lied about his wife Sarah, not only once but twice, pinatawad pa rin po siya ng Panginoon. Binigyan siya ng opportunity. And later on, he was known to be the father of the faithful. Halimbawa, si Cain, ang resulta ng kasalanan, he murdered his brother Abel. Si Cain, alam niya na nagkasala siya sa Panginoon. Kaya sabi niya, siguradong papatayin ako kung sino man makakita sa akin as a result of my sin. Pero ang sabi po sa Genesis 4:15, and the Lord said to him, therefore whoever kills Cain, vengeance shall be taken on him sevenfold. And the Lord set a mark on Cain, lest anyone finding him should kill him. So mapapansin po natin, mga minamahal na mga kaibigan, na sa kabila ng katotohanan na si Cain po ay nagkasala, siya po ay napalayo sa Diyos at siya po ay pinatay niya ang kanyang sariling kapatid na si Abel. Pero gayon pa man, ang Panginoon po ay nagbigay pa rin sa kanya ng proteksyon. Binigyan pa rin siya ng pagkakataon upang magkaroon siya ng panibagong relasyon sa Diyos at maituwid niya ang kanyang pagkakamali. So dito ipinapakita natin, ang sabi nga, sino mang pumatay o gumawa ng kasalanan against Cain, vengeance shall be given to them sevenfold. At ang mismo ang Panginoon ay naglagay ng tanda upang kung magkagayon, kapag makita siya ng mga tao, hindi po siya papatayin. So ang protection ay naroroon ng Diyos. Kaya huwag nating isipin na pag tayong ay makasalanan, wala na tayong pag-asa at ang Panginoon ay tatalikuran na tayo, hindi na tayo bibigyan ng protection. Naroroon pa rin po ang protection ng Panginoon sa atin.
Ang kailangan nga lamang natin para maipakita natin na tayo po'y nagsisisi sa ating mga kasalanan, na tayo po nakagawa ng hindi tama at gusto nating manumbalik sa Diyos. Yun lang po naman ang hinihintay ng Panginoon sa atin upang sa pamagitan nito, ang atin pong kaugnayan sa Kanya ay magkakaroon ng panunumbalik. Mga minamahal na mga kaibigan, napakabuti ng Diyos. Ang Diyos natin ay Diyos na mahabagin. Halimbawa, si David. Si David po ay nag-commit din ng isang kasalanan. At ito po ay kasalanang pangangalunya at pagpatay. At ito ay kay Bathsheba at sa kanyang asawang si Uriah. Si David ay nagkasala at ang propeta ng Panginoon ay pinadala ng Panginoon kay David upang sansalain siya sa kanyang kasalanan. Nung kinuwentohan ng propeta si David tungkol po sa pamagitan ng parabola. Nung una, ang reaction ni David ay gayon na lamang. Ang sabi niya, yung taong gumawa nito ay dapat maparusahan. Pero sabi ni Nathan, ikaw po yung taong yon. So, ang sabi po ni David, hindi na rin po siya tumanggi. Ang sabi niya, I have sinned against the Lord. And Nathan said to David, the Lord also has put away your sin, and you shall not die. Dahil po alam po natin na ayon sa Biblia na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero sa susunod po na mga talata, ang sabi po roon, ngunit ang ating Panginoon ay magbibigay po sa atin ng biyaya upang tayo po ibigyan ng buhay na walang hanggan. So, ang kaawaan ng Diyos ay naroroon. Sa kabila na tayo napalayo sa Diyos, pero ang Diyos po ay naglalaan pa rin ng opportunity sa bawat isa sa atin upang ang ating relasyong ito na nawala ay magkaroon tayo ng opportunity na magkaroon tayo ng panibagong sigla sa ating buhay at sa ating pananampalataya. Ano po ba ang ibig sabihin ng salitang merciful? Ang sabi po, to be merciful means to be compassionate, forgiving, gracious, and sympathetic. Tayo po ba, bilang isang tao, sabi natin, merciful tayo, maawain tayo. Ang ibig sabihin po ng pagiging merciful, it means to be compassionate. Ibig sabihin, naroon tayo, mayroon tayong awa, mayroon tayong mapagpatawad, at tayo po'y mabait din naman, gracious, at tayo ay handang magbigay ng opportunity sa tao, magkamali man ito. At the same time, ang sabi po ron, a person also is merciful, is also sympathetic. Ang sabi po sa James 1:27, pure and undefiled religion before God and the Father is this, to visit orphans and widows and in their trouble, and to keep oneself unspotted from the world. So tayo po, mga Seventh-day Adventists na mananampalataya, tayo po upang maipakita natin na tayo po'y maawain at tayo po ay mayroon pong tinatawag nating ripple of God's glory or ripples of God's glory. Kinakailangan makita po sa atin ang mabuting asal, mabuting pag-uugali, at ang isa po rito ay ang pagiging merciful o maawain sa ating kapwa-tao. Kaya kapag nakita natin yung mga taong nangangailangan na lumalapit sa atin, humihingi ng tulong, ay kinakailangan nakahanda tayong tumulong. Bagamat kung minsan lalo tigit sa kapanahonan ito, nanigurado tayo, baka yung mga taong lumalapit sa atin at humihingiling ng tulong sa atin nanluluko lang. Yan ay modus operandi lang nila na sila may pangailangan at sila po ay mayroong sakit na sa pamilya or whatever reasons that they have. Minsan, ito ang nagiging dahilan kung minsan na tayo nagdududa at ayaw natin magbigay. Pero tatandaan natin, ang isa sa karakter nating mga lingkod o mga anak ng Diyos, we need to be mahabagin tayo. Regardless, kung ano man ang kanilang mga kadahilanan, kung mayroon rin lang tayong opportunity na makatulong, ay gagawin po natin. How can one be merciful? Papaano ang tao may papakita na siya po'y mahabagin o siya maawain? By emulating the examples of Jesus of being merciful. So, ang gagawin po natin,
ay dapat na emulate natin ang example ng ating Panginoon so that we can be called a merciful person o ating sinusundan ang landas ng ating Panginoon na isang mahabagin. Ang sabi po sa Matthew 5:7, "Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy." Yan po ang pangako ng Diyos. Kung tayo po'y merciful, mahabagin tayo, maawain tayo, kahabagan din naman tayo ng ating Panginoon. At maging yung mga kapwa-tao natin, gayon din po ang kanilang gagawin. Kung hindi man, there is no substitute of being merciful, ang pagiging maawain. Ano po ang magiging blessings kapag tayo po'y merciful o mahabagin tayo sa ating kapwa-tao? Nakahanda po tayong tumulong sa ating kapwa-tao. Nagkakaroon tayo ng mabuting kaisipan sa ating kapwa-tao. Ang sabi po sa Proverbs 11:17, "The merciful man does good to his own soul." Yung una pong makikinabang ay yung ating kaluluwa, yung ating damdamin. Nakakaramdam po tayo ng kagaanan at katuwaan kapag tayo po ay tumutulong sa ating kapwa-tao. "He that has mercy on the poor, happy is he." Yan po ang sabi sa Kawikaan 14:21. Magiging masaya po tayo. Kaya kapag ang atin po mga palad ay bukas doon sa mga taong nangangailangan, ito po ay makakadama po tayo ng kasiyahan dahil nakakatulong po tayo sa ating kapwa-tao. Pero kapag tayo ay ayaw tumulong sa ating kapwa-tao, pagkatapos ay bagamat mayroon tayong kakayahan, makakarambam po tayo na maaring hindi katuwaan kundi kalungkutan. Bakit po? Hindi natin binigyan ng pagkakataon na yung mga taong ito ay magiging masaya sila sa pamagitan ng pagtulong natin. Mercy and truth preserve the king, and his throne is upheld by mercy. So, maging yung hari, ang kanyang pamumuno sa kaharian will be preserved, at ang kanyang trono ay ito po'y maiingatan sa pamagitan ng kaawaan mula sa Diyos. Kaya ngayong umaga po, napakaganda na isa sa mga karakter ng ating Panginoon na merciful, na ito po ay ripples of God's glory. Ibig sabihin, ito lang po parang maliit lang na alon ng kaluwalhatian ng Diyos. Maging kabahagi po tayo nito. Dahil sa pamagitan ng ating paggawa ng mga bagay na ito, tayo po'y makapagbigay kaluwalhatian sa Diyos. Kaya nga sa Matthew 5:16, ito po ang sinasabi, "Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven." Mayroon po pong expression ngayon na nagsasabi, "I would rather see a sermon than hear one." Ibig sabihin, yung bagay na sinasabi natin ay naroon po ang kaakakibat ng gawa. At kung minsan kahit na hindi na tayo magsasalita sa pamagitan ng ating mga gawa, yung mga tao po ay mayroon na po silang magandang kaisipan tungkol sa ating mga ginagawa. Pero kung minsan marami tayong sinasabi sa ating kapwa-tao, mayroon tayong maaring nangangaral tayo, marami tayong magagandang mga bagay ang sinishare sa ating kapwa-tao. But when the time comes na tayo lalapitan, ay napakadamot natin. Ayaw natin magbukas ng ating mga palad para tulungan ang ating kapwa-tao. Ito po at taliwas doon sa ating mga sinasabi. Kaya ang payo sa atin ng Panginoon, let your light so shine before men. Dahil sa pamagitan po ng ating mabuting gawa, luwalhatiin nila ang Panginoong nasa langit. In order for others to see the ripples of God's glory, our lives must be the reflection of His character. We cannot do it alone, but with Christ, we can do it. Kaya nga sabi po sa Philippians 4:13, "I can do all things to Christ who strengtheneth me," or who strengthens me. Kaya ngayong umaga po, sana yung pag-aaral na ito ay magsisilbing inspirasyon sa atin. Ito po ay isa sa mga ripples of God's glory, of being merciful. At bilang bayan ng Diyos naghihintay sa kanyang ikalawang pagparito, sana tulungan niya tayo na tayo po'y magiging merciful, maging matapat na lingkod ng Diyos, upang kung magkagayon, kung dumating ang ating Panginoon, handa tayong sasalubong sa Kanya. Tayo po ay mananalangin. Diyos naming mahabagin, salamat po marami sa pagkakataong pinagkaloob niyo sa amin ngayong umaga. Nakapag-aral po kami
tungkol po sa inyong banal na salita. At ang aming tinatalakay po ay may kinalaman sa ripples of God's glory. At ang paksa na aming pinag-aralan ngayong umaga ay kung papaano po kaming maging merciful bilang pagsunod po sa inyong kaugalian na ito dapat makita sa inyong bayan. Nawa Panginoon, itong ganitong mga karanasan namin ay gagawin namin dahil alam po namin na ito ang mabuti at sa pamagitan nito luwalhatiin kayo ng Panginoon o luwalhatiin ng mga tao ang Panginoon sa pamagitan ng aming buhay. Salamat po sa inyong pagdinig sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus.